Halina tayo po't panoorin ang mga aral at mga mensahe ng makabagong panahong katuruan. Mga katuruan at aral na nagmula pa sa lumang kaban ng tipan. Mga katuruan, mga hula, mga mensaheng matagal nang kinalimutan ng kasaysayan. At sa ngayon tayo po ay nasa dulo na ng huling panahon, ay muling binuhay ang salita, ang diwa na dala ng mensahero na siyang galing dito sa dulong silangan. Mga kaalamang lumipas, libo-libong taon na ang nakakaraan. At ngayon ay muli matutunghayan, dala ng mga mensaheng ating pag-aaralan. Ihanda ang ating sarili, buksan ang ating diwa, pansinin at timbangin ang mga katuroang, bigyan diin ang mga aral na matututuhan, mga aral at mga katotohanan na siyang magpapalaya sa ating nakaraan. Masayang balita mga Ophirians, ito ang pagpapatuloy ng Mystery Babylon. Muli kaming nagpapaalala na panoorin muna ang Creation Series bago magpatuloy sa Babylon Series para maunawaan itong video. Gagamit po ulit tayo ng mga guide question. Ang Tower of Babel ba ay literal at physical structure o ito ay symbolic lamang? Saan matatagpuan ang ancient at New Age Towers of Babel? Sa sinundang video, inilahad natin kung sino ang serpent seed na sumakay din sa Noah's Ark at sa kanila nagsimula ang serpent seed pagkatapos ng baha hanggang sa kasalukuyang panahon. Sinabi din natin na hindi talaga tuluyang papatayin ang serpent seed para matupad ang sumpa na binitawan ng Elohim dahil sa pagkakasala ni Adam and Eve. Matatagpuan yan sa Genesis 3:15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ang itinuturing na pinakamatandang sibilisasyon sa mundo ay matatagpuan sa Mesopotamia kung saan naroon ang Babylon. Sa mga lugar ng Mesopotamia, natagpuan ng mga archaeologists ang pinakamatandang mga relics of ancient civilization. Ngunit sila ay naguguluhan dahil bandang huli may mga natagpuang relics na higit pang matanda kaysa sa sibilisasyon ng Mesopotamia. Kung archaeology ang pagbabatayan, may mga relics na mas matanda pa sa panahon ni Adam and Eve. Ibig sabihin, mula yan sa civilization ng first couple. Ang mga sumunod na wave of relics ay mula sa sibilisasyon ni Cain hanggang sa inabutan ng baha. Ang mga relics naman mula sa huling bahagi ng sibilisasyon ni Cain na inabutan ng baha ay humahalo sa mga relics na nagsimula pagkatapos ng baha. So, mahirap po maglagay ng cut-off sa panahon dahil ang baha ay hindi naman umabot ng ilang taon. Diyan pumapasok ang gray area o kalituhan kapag i-reconcile na ang mga impormasyon ng Biblia at archaeology. May isa pang mahalaga na dapat tandaan.
Ang pinakasentro ng sibilisasyon ni Cain ay matatagpuan sa silangang bahagi ng mundo at hindi natin pwedeng alisin ang posibilidad na kumalat din ang kanyang lahi sa ibang panig ng mundo bago pa man ang baha. Kaya huwag kayong magugulat kung may mga relics sa ibang panig ng mundo mula pa sa panahon bago ang baha na humalo din sa relics mula naman sa panahon ng first couple. Ngayon, kung i-categorize pala natin ang mga relics na maaaring matagpuan ng mga archaeologists, ito ay mahahati sa tatlo. Una, panahon ng first couple. Pangalawa, panahon ni Adam and Eve hanggang sa baha. At pangatlo, panahon pagkatapos ng baha. Maituturing natin ang Mesopotamia na pinakamatandang sibilisasyon mula nung naganap ang baha. Doon muling lumutang ang serpent seed na nagmula sa panahon ni Cain. Sina Ama na galing sa lahi at sibilisasyon ni Cain ang naging tulay ng serpent seed at siya din ang naging conduit ng sibilisasyon at ideolohiya mula sa panahon ni Cain papunta sa kasalukuyang computer age. Ngayon, balikan natin ang panahon sa Mesopotamia. Paano nagkaroon ng ideya ang mga tao na magtayo ng Tower of Babel pagkatapos ng baha? Tandaan na ang mga taong ito ay wala pang alam. Nagsisimula pa lang ulit silang aralin ang kapaligiran. Pero bakit napakabilis naman yata at napaka-advance agad ng kanilang kaalaman? Ang paggawa ng bricks at tar ay chemistry. Ang paggawa ng malalaking structure ay nangangailangan ng architecture, civil at geodetic engineering. At tandaan din natin na walang kinalaman sina Noah at Shem sa pagtatayo ng Tower of Babel dahil hindi yan inspired ng Elohim. Dahil dyan, lumalabas na ang key persons or mga mastermind ay sina Ham at Japheth sa pangunguna ni Naama. Ang karisma at ideolohiya ni Naama ang nagbuklod sa mga tao upang magkaisa at muling magtayo ng city at tower. Ang pagtatayo ng city at tower ay madaling na-conceptualize ng mga tao mula sa sibilisasyon ni Cain. Paano namin nasabi? Ang kasagutan ay matatagpuan sa Japan. Taong 1985, nadiskubre ng isang diver ang isang megalithic structure sa ilalim ng dagat sa Yonaguni, Japan. Ang Yonaguni Island ang southernmost island ng Japan na pinakamalapit sa Pilipinas. Itong Yonaguni Island ay dating konektado ng isang land bridge sa Taiwan noong huling ice age about 10,000 years ago. Ang bahaging ito ay nakalitaw pa sa tubig hanggang 6,000 to 8,000 years ago ayon sa estimate ng mga geoscientists. Ang discovery sa Yonaguni ay umani ng sari-saring kontrobersya dahil iginigiit ng Western mainstream scientists na ang structure daw ay natural formation lamang. Tingnan niyong mabuti ang mga larawan para mapagtanto kung natural formations lang ang mga yan. Bakit iginigiit ng mga Western scientists na yan ay natural formations? Ang nakikita naming dahilan ay marirewrite kasi ang buong history ng mundo. Lulutang ang timeline ng Biblia at mawawala ng saysay ang timeline na ginawa ng mga Western scientists. Ayon kay Graham Hancock, isang pamusong writer, ang hindi daw pagbibigay ng kaukulang atensyon na aralin ang istruktura ay isang malaking failure ng scientific community. Ayon naman kay Professor Masaki Kimura, isang Japanese marine geologist, ang istruktura ay maaaring ginawa 2,000 to 3,000 years ago. Kung naaalala pa ang nakaraang video ng River series at Creation series, na ipakita na natin na ang Pilipinas ang land of Havilah ng Genesis. Ang lupain ng Pilipinas ang East of Eden. Sa lupain ng Pilipinas, inilagay ang Garden of Eden dahil sa maganda nating klima. Ngayon, noong si Cain ay pinalayas mula sa lupain ng Havilah, siya ay napunta sa Land of Nod sa east o silangan pa rin ng Eden. Ang mga location na yan ay lalong lilinaw sa inyo kapag nailabas na natin ang world territories. Bigyan nyo lang po kami ng kunti pang panahon. Bago ang baha, ang sea level ay napakababa pa.
Hindi imposibleng nakatawid pa si Cain. Hindi rin natin pwedeng alisin ang papel na ginampanan ng mga Nephilim na maaaring tumulong kay Cain. Tandaan natin na mula noong umalis na si Cain sa lupain, wala na siya sa custody ng Elohim. Nalipat na siya kay Lucifer. Matatagpuan ang supporting verse niyan sa 1 John chapter 3 verse 12. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. Pababayaan ba si Cain ng kampo ni Lucifer? Siyempre hindi. Napaka-espesyal ni Cain para kay Lucifer. Diyan pumasok ang role ng mga Nephilim bilang mga watchers nitong bagong sibol na lahi ng serpent seeds. Balikan natin ang Yunaguni Monument. Para sa Ophirian heritage, ang Yunaguni Monument ay may malaking kaugnayan sa foundation ng Mystery Babylon dahil diyan nagsimula si Cain kasama ang mga natitirang lahi ng first couple na galing naman sa Africa. Matapos ang baha at pagtaas ng sea level, malaking bahagi ng Land of Nod at ng city ni Cain ang tuluyang nalubog sa ilalim ng dagat hanggang ngayon. Itinuturing ng Ophirian heritage ang Yunaguni Monument na bahagi ng city ni Cain dahil kalapit ito ng Havilah. Higit sa lahat, titigan niyong mabuti ang isang larawan na kuha ng mga researchers. Ito ang tinatawag na stage ng monument. Pansinin ang bandang kaliwa ng larawan. Makikita ang mukha ng isang tao, may ilong, may bibig, at bandang gitna, pansining mabuti ang headdress. Kapansin-pansin ang malaking hawig nito sa mga headdress ng mga Egyptian pharaoh. May mga observers na nagsasabi na kagaya daw ng sa mga Aztecs. Ngunit ang parang buhok na nakaukit ay isang depiction ng mga stripes sa Egyptian headdress. Nagkataon lang ba na ang nakaukit sa stage ng Yunaguni Monument ay magkahawig sa gamit ng mga pharaoh? Hindi po. Unang-una, ang Egypt ay galing kay Ham. Si Ham ay anak ni Naama at si Naama ay galing sa lahi ni Cain. Pangalawa, ang Yunaguni Monument ay isang hugis pyramid, kaya nga tinaguri ang Pyramid of Japan. Saan ba nakatayo ang pinakapamusong pyramid? Sa Egypt. Ano ang suot ng mga pharaoh? Headdress na katulad ng nasa carving sa stage ng Yunaguni Monument. Ano ang nakalagay sa headdress ng Egyptian pharaoh? Serpent. Ano ba ang lahi ni Ham, Naama at Cain? Serpent. Nagkataon lang ba ang mga pagkakaugnay ng pyramid, headdress at serpent? Hindi po. Napakalakas ng corroboration of events. Ngayon, dumiretso na tayo sa Tower of Babel. Tandaan natin na ang Tower of Babel ay yari sa bricks at tar. Hindi bato ang ginamit kundi bricks. Ang location nito ay malapit sa Mount Ararat kung saan sumadsad ang Noah's Ark. Tandaan din na ang pagtatayo ng Tower of Babel ay pinangunahan ng mga taong nagtataglay ng genes ng serpent. Ang serpent ay isang reptile. Tinatawag ito sa modern conspiracy theories na reptilian-human hybrids galing daw sa ibang planeta. Tama naman sila kung ang pag-uusapan ay kung meron nga bang reptilian race. Malinaw naman sa Biblia na merong serpent seeds. Ibig sabihin, may punto ang mga conspiracy theorists dahil ang serpent ay isang reptile na binanggit sa Biblia. Ngunit, ano ang pinagkaiba ng Ophirian sa mga popular conspiracy theories? Una, tayo ay bumase sa Biblia. Ang serpent o reptilian seed nagmula sa kwento ni na Adam and Eve sa Genesis. Pangalawa, ang mga fallen angels ay humalo sa serpent seed ni Cain. Isang aspeto na hindi nakita ng mga theorists dahil ang mga Sumerian tablets ang pinaniwalaan nila.
Ngayon, sa paghahanap natin kung nasaan ang Tower of Babel, gagamit tayo ng criteria o parameters. Number 1, ang istruktura ay itinayo ng isang sibilisasyong nakasentro sa serpent worship, serpent ideology, at serpent authority. Number 2, ang istruktura ay matatagpuan sa Mesopotamia, malapit sa lugar kung saan sumadsad ang Noah's Ark. Number 3, ang istruktura ay may kaugnayan kina Naama, Ham, at Kainaan. May natagpuan tayong isang istruktura na pasok sa lahat ng pamantayan na yan. Tinatawag itong ziggurat na ang ibig sabihin ay to build on a raised area. Ang ziggurat ay isang pyramidal structure na yari sa baked bricks. Ang pinakamalaking ziggurat ay matatagpuan sa ancient Babylon at pinangalanang Etemenanke or Ziggurat of Marduk. Ang ibig sabihin ng salitang Etemenanke ay foundation of heaven and earth, kaya ang ziggurat ay dedicated kay Marduk bilang God of heavens and earth ng Mystery Babylon. Ayon kay Herodotus, ang ziggurat ay hindi isang lugar para sa public worship kundi tirahan ng mga Mesopotamian gods. Doon daw natutulog si Marduk, yung God of heavens and earth. Sa pinakamataas na bahagi naman daw ng Babylonian ziggurat ay mayroong golden couch para sa isang babae na hindi na pinangalanan ni Herodotus. Napaka-espesyal at misteryosa naman ng babaeng ito. Siya ang itinuturing na VIP ng oldest human civilization pagkatapos ng baha. Golden couch talaga ang kanyang luklukan sa loob ng tirahan ni Marduk. Maituturing siyang prophet, oracle, or dili kaya right hand ni Marduk. Nai-imagine niyo po ba ang eksena? Huwag po kayong malilito. Ang tinutukoy natin dito na ziggurat ay yung itinayo ng ancient time, ngunit hindi natapos dahil inabando na ito ng mga tao. Marahil, yun ang punto na naghiwa-hiwalay sila dahil nabago ang mga lingwahe ayon sa Genesis. Sa paglipas ng panahon, noong si Nabopolassar and Nebuchadnezzar II na ang hari ng Babylon, sinubukan ulit nila itong i-repair o i-rebuild. Ngunit hindi nagtagumpay dahil ito ay nilindol at tinatamaan ng kidlat. Ayon sa Greek historian na si Herodotus taong 440 BCE, kanyang sinabi na ang huling nagtangka na muling ma-reconstruct ang Etemenanke ay si Alexander the Great, ngunit hindi rin siya nagtagumpay dahil siya ay namatay. Sa hindi po nakakaalam, si Alexander the Great ay isang Greek ruler ng Macedonia. Mapapansin nyo, ganun na lang ang pagpapahalaga ng mga Greek sa Babylon. Nasagot na namin ang unang guide question. Ang Tower of Babel ay physical at literal na structure. Doon tumitira ang gods ng Babylon at yung babae na binigyan ng golden couch. Mahalagang alamin natin kung sino si Marduk, bakit nagsakripisyo ang mga tao na magtayo ng napakalaking ziggurat para sa kanya. Number 1. Sa panahon ni Hammurabi, si Marduk ay iniugnay sa planetang Jupiter. Siya ang god ng ancient Mesopotamia at siya ang patron ng Babylon City. Si Marduk ang national god ng Babylon. Ang consort ni Marduk ay ang goddess na si Sarpanit na iniugnay naman sa planetang Venus. Number 3. Noong Bronze Age, si Marduk ay ginawang supreme god pagkatapos ng paghahari ni King Nebuchadnezzar I noong 12th century. Ngayon, sino naman si Sarpanit? Si Sarpanit ay tinatawag na Goddess Mother o Shining One. Iniugnay siya sa planet Venus. Siya ang naging asawa ni Marduk. Number 2, siya ay sinasamba sa pagsikat ng buwan at inilalarawan siya bilang isang buntis na babae. Number 3, si Sarpanit ay kilala ding Iroa, Gamsu at Ishtar. Ang kanyang kapiyastahan ay tuwing New Year. Tandaan po natin ang Ishtar. Si Marduk ay may alagang hayop na tinatawag na Moshusho o Moskosyo.
Ito ay iniugnay sa basmo na tinatawag sa modern astronomy na constellation Hydra o the Serpent. Ang kahulugan ng salitang Moscoso sa Akkadian ay reddish snake, fierce snake o splendor serpent. Ang salitang Mos naman sa Sumerian ay snake o serpent. Isa lang ang maliwanag. Ang Babylon ay nauugnay sa mapula at matapang na serpent mula pa sa simula. Ngayon, saan matatagpuan ang depictions nitong Moscoso? Nasa Stargate ng City of Babylon. Ibig sabihin, ang ancient Babylon ang pugad ng serpent seeds. Ang inaalagaang Moscoso ni Marduk ay sumisimbolo sa serpent seeds mula sa lahi ni Cain. Ang mahiwagang babae na nilagyan ng golden couch sa ancient Itemenanke ni Marduk ay si Naama. Si Sarpanit naman at Star ay iisa lamang. Siya ang goddess of love and sex ng Babylon. Ang mga memorabilia ng ancient Babylon ay preneserba ng Pergamon Museum ng Berlin, Germany. Ophirian, tumutugma ba ang information mula sa Biblia na si Nimrod daw ang nagtayo ng Babylon? Yes, makikita ang personahe ni Nimrod sa mga artifacts ng Greeks. Kung napapansin nyo ang sinabi sa Jubilees, ang umalis papuntang Africa ay si Ham, Mizraim at Cush. Hindi sinabing kasama si Nimrod. Genesis chapter 10 verse 8. And Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth, and the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Akkad, and Calne in the land of Shinar. In other Bible versions, ang Babel po ay nakasulat Babylon. Maliwanag na si Nimrod ay hindi umalis sa Mesopotamia noong naghiwa-hiwalay ang mga tao sa Towers of Babel. Katunayan, kay Nimrod nagsimula ang Babylonians and Akkadians. At kung naaalala nyo ang sinundang video, sinabi sa Jubilees na ang pumunta sa Africa matapos paghati-hati ni Noah ang mundo ay sina Ham, Cush at Mizraim. Si Canaan ay nagpaiwan pagdating sa Lebanon. Ibig sabihin, naging magkapit-bahay sina Canaan at Nimrod. Si Nimrod ba ay galing din sa serpent? Yes, kasi apo siya ni Ham. Ngayon, magkapit-bahay lang ang Canaan at Babylon. Hindi natin maaalis ang posibilidad ng intermarriages sa pagitan nila. Ibig sabihin, ang malakas na serpent seed galing sa lahi ni Canaan ay buhay na buhay sa maraming Babylonians. Ngayon, nasaan ang lahi ni Japheth? Bago nagkahiwa-hiwalay, ang lahi ni Japheth ay higit na mahaba ang panahong inilagi sa piling ng lahi ni Ham sa Mesopotamia. Samantalang, ang lahi naman ni Shem, pababa kay Eber, ay humiwalay na at pumunta sa Mesha o modern-day Iran. Ngayon, meron pa bang mga Nephilim matapos ang baha? Meron. Naniniwala ang Ophirian heritage na ang mga Nephilim o fallen angels ang mga naging gods ng ancient Sumerian and Babylonian na binigyan nila ng iba't ibang pangalan. Kaya, ang sabi sa mythology ng Sumerians, ang gods nila ay galing sa heavens kasi nga mga fallen angels o Nephilim. Ngayon, tinuruan ng mga fallen angels ng advanced technology ang Mesopotamia at Babylon sa iba't ibang larangan ng science hanggang sa health and medicine. Noong bumagsak na ang Babylon, ang nagpatuloy ng nasimulang civilization ay ang mga Greeks hanggang kumalat na sa Europe. Kaya huwag kayong magtataka kung ang father of medicine ay Greek at ang simbolo ng medicine ay serpent dahil Babylon ang pinanggalingan. Huwag ding magtataka kung bakit ninais ng Gregong si Alexander the Great na muling i-reconstruct ang zigurat ng Babylon. Yan kasi ang cradle of civilization ng mga Greeks. Sa mahabang panahon, itinuturing na ang cradle of Western civilization ay ang Mesopotamia. Isang patunay lang ang serpent trademark na simbolo ng medisina. Kung aanalisahin natin, sa panahon ng ancient Babylon, ang tao ay dalawang klase, serpent seed carrier at hindi carrier.
Yung mga hindi carrier ay ang galing kay Shem at ang iba ay galing kay Japheth. Napanatili ni Shem ang pure seeds dahil humiwalay siya sa Babylonian civilization. Hindi rin na-contaminate ng Nephilim seeds ang lahi ni Shem dahil sa pagpapatnubay ni Noah. Tandaan, magkapit-bahay at magkamag-anak si Canaan at Babylon. Si Canaan ang sobrang wild pagdating sa strange flesh. Paano namin nasabi? Kay Canaan galing ang Sodom at Gomorrah. Ang Babylon ay liberated civilization, kaya magkasundo sila ni Canaan. At yun naman ang gustong-gusto ng mga Nephilim. Ang lahi ni Japheth na humalo sa serpent race sa Babylon ay nalahian ng serpent seeds at ang iba ay Nephilim seeds naman. May mga parehong nagtaglay ng serpent at Nephilim seeds at yun ang naging pinaka-royal elite. Kumbaga, naging royal bloodline. Noong bumagsak na ang Babylon, humiwalay na ang lahi ni Japheth. Taglay na nila sa populasyon ang serpent at Nephilim genes. Ang pinakamatatalino, agresibo at liberated ay ang may kombinasyon ng serpent at Nephilim genes. Sila yung mga maaamong tupa kung titingnan, ngunit mababangis na lobo pala. Sila ang mga great conquerors in human history. Yung tipong lusob dito, lusob doon, sakop dito, sakop doon. Mahilig silang mang-alipin ng ibang lahi. Sa pagbagsak ng Babylon, ang may kakayahan na magpatuloy ng civilization ay itong serpent Nephilim race. Itinuloy nila ang Babylonian culture, civilization, ideology, government, liberalism, at religion. Sa madaling salita, the ways of Cain. Napakatalino ng race na ito dahil nagawa nilang ipasok pailalim ang kanilang doktrina at relihiyon sa mismong Biblia na binabasa ng mga tao sa buong mundo. Ang pinakamabigat na ginawa nila ay ang pag-alis ng pangalan ng Creator sa Biblia at ipinalit nila doon ang pangalan ng kanilang mga sinasambang mga Diyos-Diyosan. Isa lang yan sa halimbawa, ngunit tatalakayin natin yan ng mas malinaw sa hiwalay na video. Ngayon, anong civilization at saan matatagpuan ang serpent Nephilim race at ano-ano ang palatandaan ng kanilang civilization? Balikan natin ang Tower of Babel. Ito ang nabigong proyekto na sumisimbolo sa unified rebellious civilization na kanilang itinatayo sana matapos ang baha. Ang pagnanais na maitayo ang Tower of Babel at forms of worship sa Babylon ay ipinagpatuloy ng mga tao. Yan ang kanilang icon o trademark kahit saan sila nakarating. True enough, madaming pyramids ang nagsulputan kahit napakalayo na nila sa Mesopotamia at Egypt. Simulan natin sa lahi ni Mizraim. Yan ang Egypt. May serpent worship and divination ba ang Egyptians? Yes, nakasimbolo mismo sa headdress ng mga pharaoh. Ngayon, sa labas naman ng Egypt, marami ding pyramids ang nagsulputan. Isa-isahin namin. Monte de Accode, Sardinia, Italy. Pyramid of Cestius, Rome, Italy. Nubian Pyramids, Sudan, Africa. La Quemada Votive Pyramid, Mexico. Great Pyramid of Cholula, Mexico. Monk's Mound, Cahucaya, USA. Soko, Java. Prang Kokher, Cambodia. Pyramid of the Sun, Mexico State of Mexico. Pyramid of the Moon, Mexico State of Mexico. Ilan lamang yan sa mga examples na ating ipinakita. Pansinin nyo na ang mga pyramids na yan ay itinayo during ancient times. Naniniwala ang Ophirian heritage na ang mga pyramids na yan ay inspired sa Tower of Babel na hindi natapos dahil sa paghihiwa-hiwalay ng mga tao. Sa makabagong panahon, hindi na praktikal ang pagtatayo ng pyramid dahil sa laki ng espasyo na kakailanganin at perang gugugulin. Ngunit may mga nagtayo pa rin ba ng pyramids? Meron. Modified na po ang kanilang version, ngunit iisa pa rin ang pinanggagalingan ng idea.
Pansinin niyo po ang mga obelisks. Maraming mga scholars ang nagsasabi na ang obelisk ay simbolo ng phallic worship. Ngunit sa ating pagsasaliksik, nakita natin na ang obelisk ay mas nauugnay sa ancient Babylon na naipasa sa Egypt. Ang obelisk ay modified version lamang ng pyramid at ang pyramid ay simbolo ng Tower of Babel. By definition, may tuturing na obelisk ang isang structure kung ito ay poste na itinayo, may 4 na side at ang dulo ay pyramid. Saan at anong mga bansa ang maraming obelisks? Number 1, the obelisk of Aksum sa Ethiopia. Number 2, Hertenhald Hoheward, Nordrhein Westphalen, Germany. Number 3, Obelisk Carolinenplatz, Germany. Number 4, the Obelisk of Theodosius I, Istanbul. Number 5, the Obelisk of the Bose Bridge, Greece. Number 6, the Obelisk at Karnak, Egypt. Number 7, the Obelisk in Place de la Concorde, Paris. Number 8, Cleopatra Needle Obelisk, New York City. Number 9, Cleopatra Needle in London. Number 10, Monument to the People's Heroes, Beijing. Number 11, Monument to the People's Heroes, Shanghai. Number 12, Heroes City, St. Petersburg, Russia. Number 13, Washington Obelisk, the biggest of them all, reaching the heavens. Sa lahat ng obelisk na naipakita natin, ang naiiba ay ang obelisk ng China, Russia at Aksum sa Ethiopia. Ang obelisk ng Aksum ay rounded ang pinakadulo. Ang pinakamalaking obelisk naman ng Russia na matatagpuan sa kanilang Heroes City ay pentahedral, meaning 5 sides, at ang cross-section ay star. Ang mga maliliit na obelisk ng Russia na nag-qualify sa definition ng obelisk ay halos lahat nasa loob ng Europe. Ang People's Heroes Monument ng China sa Beijing at Shanghai ay tila hindi qualified sa typical na obelisk, kundi simpleng Heroes Monument lamang dahil hindi siya pasok sa karakteristik ng obelisk. Ngayon, anong lugar o bansa sa mundo ang may pinakamaraming obelisks? Rome. Nasa Roma po ang pinakamaraming obelisk. Panoorin nyo na lang po ang mga pictures na aming ipa-flash. Bilang summary, ang mga pyramid na matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo ay masasabi nating inspired ng Tower of Babel. Ito ay kumalat mula sa Babylon, papuntang Africa, Europe, America, to the east hanggang China. May mga pyramid na ginamit bilang simbolo ng civilization at religion. May mga pyramid naman na ginawa bilang libingan lamang. Yan ang malaking pagkakaiba. Sa pag-usad ng panahon, ang pyramid ay na-modify at naging obelisk. Hindi matatawag na obelisk ang isang istruktura kung ang dulo nito ay hindi pyramid. Kapansin-pansin na ang pinakamaraming obelisk ay nasa Europe at sa buong mundo, ang lugar na may pinakamaraming obelisk ay ang Rome. Ang pagkakaroon ng pyramids or obelisk ay maaari nating ituring na dekorasyon lamang at walang espesyal na pinakahuhulugan. Ngunit kung maliban sa pyramid or obelisk ay meron ding positibong kaugnayan sa serpent divination ng Mesopotamia at Babylon, masasabi nating mayroong mas malalim na kahulugan ang obelisk at yan ay hindi dekorasyon lamang. Ang Tower of Babel na naging pyramid at obelisk ay simbolo ng pagkakaisa sa isang ideolohiya at civilization na laban sa kagustuhan ng Creator. Subalit, kung ito ay itinayo bilang paggunita sa kadakilaan ng mga bayani at walang bahid ng Babylonian at Egyptian ideology, masasabi natin ito ay simpleng dekorasyon o monumento lamang. Kapag ang pyramid or obelisk ay sumabay sa serpent divination, lalo na't kung may history ng pagiging oppressor, malakas na indikasyon na may serpent seed sa civilization na yan.
Sa aming pagbabalik, ihahayag namin kung sino ang pasimuno o nag-establish ng serpent divination at hanggang saang lugar ito umabot. Magugulat kayo sa inyong matutuklasan. Ipapakita namin sa inyo ang katotohanan ng sinasabi sa Biblia na I will put enmity between your seed and her seed. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga videos. Welcome po ulit natin ang ating mga new subscribers. Suggestion lang po sa mga baguhan, mas madali nyong mauunawaan kung panunuorin nyo ang mga videos gamit ang playlist. Hanggang sa muli, be blessed, Operians! Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. At kung meron po kayong natutuhan, please share the video link. At kung may mga katanungan na nais malaman, please contact ang link na nasa ibaba nito. Maraming pong salamat. Sa muli, umayo po tayo ng may kapayapaan.